Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ang inyong Mama Mia para sa panibago na namang kwento na ihahatid natin ngayong araw na ito. Hello po sa lahat ng mga bago nating subscribers. Maraming salamat sa pag-take ng time na mag-click ng subscribe button at mag-click ng notification bell. Thank you so much po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga suki natin na araw-araw na nakaabang para sa panibagong kwento na ating ibinabahagi. Maraming salamat. Lalong-lalo na yung mga nag-share pa talaga ng ating video, nagla-like at syempre yung hindi nagsiskip ng ads. Mwah, mwah! I love you all so much. Thank you so much po sa inyong lahat. Hello kay Mila Imperial. Ayun, maraming salamat po. Ayun, ako nag-skip ng commercial. Hindi raw siya nagsiskip ng commercial. Salamat po, Madam Mila Imperial. Marwin Zell Channel, thank you so much. Nagtanong siya kung bakit wala raw upload nung nakaraan. Medyo may pinagkakaabalahan po tayo. Hello kay Len Laksa. Maraming salamat sa lahat ng mga taga San Pedro, Laguna. Hi sa inyo. Hello naman kay Christy Dimitrial. Maraming salamat sa iyo. Sa sobrang attach ko, napapanaginipan ko na yung ibang napapanood at napapakinggan ko. Grabe naman. Grabe naman yon. Sino ka ba? Wala namang pangalan. Ayan, thank you so much sa inyo, sa pakikinig. Ayun. Hello kay Jenny V. Pidneda. Maraming salamat, Jenny V. And maraming salamat kay Maribel Figuracion. Thank you so much. Mag-iingay po kayo palagi, Mami. Maganda po ang kwento nyo ngayon. Mag-iingay ako palagi. Gusto nyong mag-ingay ako? Nako, kung ako talaga mag-ingay, nako, panis yung mga nanay nyo. Charot. Char lang, joke lang po yun ha. Hindi naman ako nakikipagkompetensya sa nanay nyo. Hello kay Gael Ez or Gael Ezi? Tama po ba? And hello kay Rayana Santos. Hi Rayana! Ang kulit-kulit nyo. Ayun, maraming salamat. Hello daw siyang asawa na si Colette. Colette po ba? Hello kay user ZD6V. Ang haba naman. Luna Lollipop, maraming salamat sa iyong pagkikinig. Ayun, thank you so much. Maricel Sanchez, maraming salamat sa Galiaza family sa Negros. Hello po sa inyo. Sa lahat ng mga taga Navotas City, thank you so much. Ayun. Teo Lagumay, hello po. Ayun, nag-aabang na raw siya since 2023 pa. Grabe na. Grabe naman, nag-aabang ng bagong upload since 2023. Hi kay Faye Eloisa Grace, Princess, and May Irene. Maraming salamat. Team Rarara. Rarara. Hello sa inyo. Maria Rapada from Jordan. Maraming salamat sa iyo. Sharon Banana or Bananal. Tama po ba ang pagkakabasa? Banana. Ginutom tuloy. Hi kay Tess Karin, maraming salamat sa iyong pagkikinig. Parang ngayon ko palang nabasa yung pangalan mo, Tess. Bagong listener ka po ba? Hello kay Rose Kalang from Kuwait. Maraming salamat sa iyo. And syempre kay Tep Tep TV. Ayun, itong si Tep Tep din parang first time kasi silent listener daw po siya while working. Maraming salamat. Sonia Hamir of Cavite. Thank you so much while cooking. Sarapan nyo yung cooking nyo ha para mabusog naman tayong lahat. Beautiful girl Sophia daw. Joanne Mabahin, maraming salamat. Shout out from Amwa Bahrain or Amwaj Bahrain. Sorry ha. I do not know how to pronounce that properly. Hello kay Cindy San Jose. Hi. Diane Grace Francisco, maraming salamat. Colasio, hello mayong Wednesday, pudni mo diya Colasio. Jeboy Palaboy, Jekoy, Rene De Jose, thank you so much. Lori Anoyo, thank you very much. Ayun. Hi kay Jen. Ayan, maraming salamat, Jen, working from South Korea. Annyeonghaseyo. And Kimosing, Meline Kadayday. Parang itong si Meline, first time ko rin nabasa tong pangalan niya. Sheila May Dimilio, maraming salamat. Nora Barido Hamandre, thank you so much. At mga taga Oman, Muscat, Middle East, maraming salamat po sa inyo. Cherry Garment, as usual, thank you so much. Hello daw sa mga taga United Arab Emirates, sa taga UAE, maraming salamat. Sabi ni W. Cadiz, ako ray Bisaya diri.
Di dong daghanta. Charot. Hi kay Annabel Rombawa. Ayan, maraming salamat sa iyo from General Tinio. Thank you so much. Mayrin Bugtong, maraming salamat all the way from Canada. Maraming salamat po sa inyo. Ana Malu Diaz, Jocelyn's Channel, Liza Chan. Maraming salamat Kit Ninolia, Ami, Berte, maraming thank you. At sa lahat po ng mga nag-comment, maraming salamat po sa inyong lahat. Medyo mahaba na po yung nabasa nating comment at baka may magalit na naman. So, punta na tayo sa ating storya ngayong araw na ito. Kayo po ba, naranasan nyo na po bang umibig sa isang tao na ang tingin ng lahat ay hindi naman nararapat para sa'yo? Yung hindi kayo bagay sa isa't isa. Bakit? Bakit magiging bagay? Tao naman tayo. Charlotte na. Ating simula ng kwento ni Aline dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Alam kong hindi ako nababagay sa'yo. Alam kong hindi ako nararapat sa'yo. Pero ginawa ko ang lahat para lang mapaligaya ka. Para lang maging deserving sa pagmamahal mo. Pero lahat ng ginawa ko, lahat ng sakripisyo ko, sinayang mo. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat at sa lahat ng mga suki mong tagapakinig katulad ko. Araw-araw po talaga akong nakaabang kung may bago na po kayong upload sa iyong YouTube channel. Actually, Mama Mia, simula nung napakinggan ko na ang pagbabasa mo ng mga kwento, ay na-addict na po ako sa programa nyo. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Aline, 26 years old at isang babaeng kagaya ng karamihan ay naging tanga na rin pagdating sa pag-ibig. Sabi nila, normal lang naman daw na magkamali at magkasala ang isang tao. Dahil tao lang naman tayo, walang perpekto. Pero hindi naman lahat ng tao ay nakakaintindi na may mga pagkakasala na hindi mo naman sinasadya. May mga pagkakasalang nadala ka lang sa sitwasyon. Mama Mia, para inyong maintindihan ang kwento ko ay simulan natin ang lahat nung high school pa lamang ako. Mama Mia, ramdam ko po na iba ako sa karamihan. Medyo mas maganda ako kumpara sa mga babaeng kaklase o ka-schoolmate ko. Mama Mia, alam ko po yun dahil half American po ako. Yung papa ko kasi ay Amerikano at si mama naman ay may pagkamistisa, kaya naman batang-bata pa lamang ako ay gandang-ganda na ang lahat ng tao sa akin. Hindi ko kailanman naranasan na mabuli dahil sa itsura ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay marami po talagang advantage ang pagiging maganda. Marami ang sumusubok na ligawan ka. Lahat ng taong nakakakita at nakakasalamuha mo ay laging maganda ang pakikitungo sa'yo. Kapag may mga kainan, nauuna ka talagang pinapakain. Kapag merong mga espesyal na okasyon, ay nauuna kang imbitahin. Pero Mama Mia, kahit na marami po akong admirers dahil sa itsura ko, kailanman ay hindi ko tinake advantage ang ganon, Mama Mia. Dahil lagi pong pinapaalala sa akin ng mama ko na kailanman hindi magiging basihan ang iyong kagandahan at panlabas na anyo para masabi mong mas nakakalamang ka na sa ibang tao. Ang sabi ng mama ko, hindi mo raw ikinakalamang sa pagiging tao ang iyong pisikal na anyo. Kaya ang lagi mong tatandaan ay maging mabait pa rin sa lahat. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi pwedeng nakafocus na lang lagi sa itsura ang isang tao. Dahil kapag ganoon ang nangyari, mababaw na pagmamahal at respeto lang ang makukuha mo sa kanila. Na kapag dumating ang araw na naglaho na ang pisikal mong kagandahan, ay maglalaho na rin na parang bula ang mga tao sa paligid mo. Naiintindihan ko po ang sinasabi ng mama ko. Kaya naman kahit nung bata pa lamang ako, kahit sa pakikipagkaibigan, Mama Mia, ay hindi po talaga ako tumitingin sa itsura.
hindi po ako namimili ng friends base sa itsura. Kapag naman may mga nanliligaw sa akin, hindi rin naman ang itsura ang basihan ko. Marami po ang nagsasabi sa akin noon, Mama Mia, na pwede raw akong mag-artista, na pwede raw akong sumali sa mga beauty contest o di kaya naman sa mga artista search sa TV. Pero hindi ko pa talaga hilig ang mga yon. Ang gusto ko lang ay normal na buhay kasama ang pamilya ko at ang mga kaibigan ko. Mama Mia, nung high school ako, lahat po ng mga nanliligaw sa akin ay yung may mga pinakaitsura sa school. Ang sabi nga ng mga kaibigan ko, siguro yung mga lalaking hindi masyadong gwapo ay hindi nagkakaroon ng lakas ng loob para ligawan o pansinin man lamang ako. Ang sabi kasi nila, Mama Mia, ay hindi raw sila bagay sa akin. Lahat po ng mga nanligaw sa akin kung hindi gwapo ay yung mga pinaka-popular sa school. Pero Mama Mia, si Michael po, ang pinaka-gutsy sa lahat ng nanligaw sa akin. Ipagpalagay na natin na kung pisikal na itsura ang pag-uusapan ay hindi po siya ganon kagandang lalaki. Pero kahit na ganon, Mama Mia, kahit na marami ang nambubuli sa kanya, ay wala pa rin siyang pakialam at hindi pa rin siya na-awkward na lumapit sa akin para makipagkaibigan. Marami po talaga ang nambubuli sa kanya, Mama Mia, dahil ang sabi ng iba ay napakakapal daw ng apog niya at napakalakas ng loob niya para ligawan ng isang katulad ko. Responsable po si Michael. At nakikita ko lahat, Mama Mia. Nakikita ko lahat ng kabaitan niya. Mama Mia, kahit ang dami-dami na niyang school projects, ay meron pa rin siyang panahon para tulungan ang mama niyang nagtitinda ng mga kakanin sa kantin ng aming school. Isa pa yon sa ikinakahanga ko sa kanya. Napakabait niyang anak. Kahit na nasa paaralan siya, ay hindi siya nahihiyang tulungan ng mama niyang magtinda. Kahit na binubuli siya dahil doon ay wala siyang pakialam. Hindi niya ikinakahiya ang buhay na meron sila ng kaniyang pamilya. Hindi niya ikinakahiya ang buhay na kinagisnan niya. Mama Mia, nung una, naniniwala talaga ako na pakikipagkaibigan lang ang gusto ni Michael sa akin. Yun kasi ang una niyang sinabi. Tinanong niya ako kung payag raw ba akong maging kaibigan niya. Kaibigan? Well, okay lang naman. Bakit naman hindi? Naku, salamat ha. Salamat, Aline. Napakabait mo talaga. Bagay na bagay sa iyo ang pangalan mo at ang itsura mo. Kung anong kinaganda ng itsura mo, yun din ang kinaganda ng kalooban mo. Sabi niya. Ngumiti na lang ako sa kanya, Mama Mia, at ang sabi ko hindi naman ako namimili ng mga kaibigan base sa itsura. Alam mo kasi, Michael, ang gusto ko kasi talaga sa kaibigan, yung magiging magandang impluwensya ba sa akin. At nakikita ako naman na maganda kang impluwensya, kaya bakit ko ipagkakait ang pagkakaibigan na hinihiling mo? Sabi ko sa kanya. Mama Mia, mula noon ay naging magkaibigan na nga kami ni Michael. Lagi niya akong tinutulungan sa lahat ng mga problema ko, maging sa school projects. Nung una ay nahihiya pa ako sa kanya pero siya po itong laging offer ng offer. At hindi lang ako ang tinutulungan niya kundi maging yung iba ko pang mga kaibigan, Mama Mia. Nung una ay naniniwala talaga ako na pagkakaibigan lang ang nais niya sa akin. Kaya lang unti-unti, Mama Mia, parang nararamdaman ko at napapansin ko na may ibang pagtingin sa akin si Michael. Iba po ang tingin niya, lalo na kapag ang pakiramdam niya ay hindi ako nakatingin sa kanya. Mga assignments at projects ko kahit hindi ko naman kailangan ng tulong ay lagi siyang nandyan para tulungan ako. Kapag absent ako, Mama Mia, lagi niyang pinapaalala sa akin ang mga leksyon namin. Nagtitake notes din siya at kahit hindi ko hinihingi, ay kusa niyang ipinapahiram ang notes niya sa akin para naman makopya ko at nang hindi ako mahuli sa klase. Maging tuwing recess, Mama Mia, ay sinasama niya ako kapag nagbabaon siya ng snacks. Lagi akong kasama kapag may mga plano siya.
Kapag merong okasyon siyang pupuntahan o may imbitasyon sa kanya ang iba niyang mga kaibigan, ay lagi niya akong inaayang sumama sa kanya. Mama Mia, alam ko, kahit hindi sinasabi ni Michael, kahit wala siyang imik, alam ko Mama Mia, sa loob-loob ko, ang nararamdaman ni Michael. Alam ko kung ano ang nararamdaman niya para sa akin. Alam kong hindi lang pagkakaibigan ang tingin niya sa akin. Alam ko, Mama Mia, na more than friends na ang nararamdaman niya. Pero hindi ko yun pinapahalata kay Michael. Hindi ko pinapahalata sa kanya na may alam na ako sa tunay niyang damdamin para sa akin. Ang iniisip ko kasi noon, Mama Mia, baka mapahiya siya. At kapag nalaman niyang alam ko na, ay baka umiwas siya sa akin. Ayoko naman ng ganon. Gusto ko po si Michael bilang kaibigan ko. Ayokong mawalan ng kaibigan dahil lang sa pagiging asyumera ko. Kaya wala akong sinabihan kahit kanino sa mga bagay na napapansin ko tungkol kay Michael. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko na lahat ay nakakapansin na sa kaniyang mga ginagawa. At hindi nga ako nagkamali sa akala ko, Mama Mia. May pagtingin nga talaga si Michael sa akin. Tsaka lang niya yon inamin sa akin pagka-graduate namin ng high school. Mama Mia, nakita ko lahat ng mga sakripisyo niya. Nakita ko rin na tunay at dalisay ang intensyon niya para sa akin. Na dalisay ang pagmamahal niya para sa akin. Mama Mia, hindi ko alam noon kung ano ang gagawin ko. Ayokong mapahiya si Michael. Ayoko ring masaktan siya. Ayoko, Mama Mia, na isipin niya na ginagamit ko siya. Ang sabi noon ng mama ko ay mabait daw si Michael. Ang sabi niya, Mama Mia, bakit hindi ko raw bigyan ng chance si Michael at baka kapag kami ng dalawa ay matututunan ko na siyang mahalin. Mama Mia, hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Pero sinunod ko ang payo ng mama ko. Binigyan ko ng chance si Michael. At araw-araw niyang pinapakita sa akin na wala siyang hindi gagawin, Mama Mia, para sa relasyon naming dalawa. Araw-araw niyang pinapakita sa akin na mahal niya ako. Yung mga nakikita mo lang sa mga romantic movies, yung ang guy ay grabe kung makaserbisyo sa babae, ganun na ganun po si Michael, Mama Mia. Nagtitipid pa talaga siya para lang maibili ako ng bulaklak o kung ano-ano mang mga regalo. Bukod pa doon ay lagi niya akong binibigyan ng oras. Lagi niya akong binibigyan ng pagmamahal. Ang atensyon niya ay lagi niyang ibinibigay sa akin. Mga bagay na nagugustuhan ko naman. Mama Mia, sabi ko nga nung una ay gusto ng mama ko si Michael. Pati na rin ang iba kong mga kamag-anak at mga kapatid. Ang sabi nila, mabait raw talaga si Michael at hindi katulad ng ibang mga lalaki na walang ibang gawin kundi ang magpapogi. Na walang ibang gawin ang alam gawin kundi ang pumorma. Kung iba pa raw siguro ang sinagot ko, Mama Mia, baka ipinagkalat na ako. Baka ginawa na raw akong trophy girlfriend, pero hindi nga ganon si Michael. Mama Mia, natutuwa naman ako na gustong-gusto ng mga pamilya ko si Michael. Dahil nakikita ko naman kung gaano siya kabait. Nakikita ko naman na mabait siyang boyfriend, mabait siyang kapatid at mabait siyang anak. Okay ang lahat sa relasyon namin. Mama Mia, maging mga special dates ay alam na alam ni Michael. Kung kailan ko siya sinagot, kung kailan siya unang nanligaw sa akin, kung kailan siya unang umamin sa akin ng kanyang nararamdaman at kung anong oras ko siya sinagot. Lahat ng bagay na yon ay alam na alam niya. Lahat ng bagay na yon ay tinatandaan niya. Kaya naman alam ko sa sarili ko, Mama Mia, na mahal talaga ako ng taong ito. Mahal talaga ako ni Michael. Pero siguro nga, Mama Mia, bilang isang tao, meron talaga tayong hinahanap na wala sa isa. Meron talagang mga bagay na nakikita natin na pwedeng magpasaya sa atin. Dahil kahit gaano ka-perfect man ang relasyon namin ni Michael sa paningin ng iba, ay dumating pa rin ako sa punto, Mama Mia,
Na parang naging normal na lang sa akin lahat ng mga efforts niya. Na para bang araw-araw na lang na ganun. Kaya naman wala nang espesyal pagdating doon. Kapag binibigyan niya ako ng bulaklak, hindi na espesyal sa akin dahil halos linggo-linggo naman niya ako kung bigyan. Kapag sinasabihan niya ako ng I love you ay hindi na rin espesyal. Kasi nga araw-araw at halos oras-oras kapag magkasama kami ay sinasabi niya ang bagay na yon. Mama Mia, in short ay umabot ako sa punto na hindi ko na naa-appreciate ang mga efforts ni Michael. Sa tingin ko kasi Mama Mia, nasobrahan na po ang pagiging mabait niya. Nasobrahan na siya sa pagiging sweet at caring na boyfriend. Nasobrahan na siya sa pagiging gwapo pagdating sa effort at pagsuyo sa akin. Parang paningin ko kay Michael noon ay parang isa na siyang aso na laging sunod ng sunod sa akin. Para bang wala na siyang sariling desisyon. Lahat na lang ng bagay na gustuhin ko ay sinusunod niya at binibigay niya. Mga bagay na nung una ay okay naman sa akin, na-appreciate ko naman. Pero Mama Mia, dumating ako sa punto na para bang wala nang kalatoy-latoy ang relasyon namin. Para bang hindi na siya lalaki sa aming relasyon. Kung sa paningin ng iba ay perfect na talaga ang relasyon namin, sa akin naman Mama Mia ay unti-unti akong nabobore na kasama si Michael. Kaya naman may mga bagay talaga na pasikreto kong hinihiling noon sa Diyos. Sana Mama Mia, dumating sa punto na magbago ang nararamdaman ni Michael sa akin. Sana dumating sa punto na magsawa rin siya sa akin. Nahihiwalayan niya ako. Dahil ang totoo ay hindi ako nakakahanap ng tiyempo para hiwalayan si Michael. Para sabihin sa kaniyang ayoko na. Kung ang paningin ng ibang tao sa akin ay mabait, maganda, at halos perpektong nilalang na hindi marunong magkamali. Mama Mia, dun po sila maling-mali. Dahil dumating po sa punto na maging ako ay hindi na nagugustuhan ang nararamdaman ko. In short, Mama Mia, nagsawa na ako kay Michael. Nagsawa na ako sa pagmamahal niya. Nagsawa na ako sa pagpaparamdam niya sa akin na ganoon kadalisay ang pagmamahal niya. Bukod kasi sa pagiging mabait at responsable, ay napakamarespeto din ni Michael. Pati paghawak ng kamay ko ay ipinagpapaalam pa niya sa akin. Pati paghalik sa pisngi ko ay pinagpapaalam pa niya. Para bang wala siyang sariling desisyon. Mama Mia, hindi ko alam kung paano yun sasabihin kay Michael. Kung paano ko ba ipaparamdam at sasabihin sa kanya ang tunay kong damdamin nang hindi siya nasasaktan. Siguro nga totoo ang sinasabi ng kanta. There's no easy way to break somebody's heart. Dahil hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko ba sasabihin at ipapaliwanag kay Michael ang nararamdaman ko. Lahat ginawa ko, Mama Mia. Ginawa ko na magpakita ng mga masasamang ugali sa kanya. Ginawa ko na magpakita sa kanya na merong mga bagay na hindi pa siya alam sa akin. Mga bagay na pangit, mga bagay na hindi magaganda tulad ng inaasahan niya at ng iba. Lahat ginawa ko para ipakita sa kanya na may malaki akong pagkukulang, na hindi ako perpektong girlfriend, na meron pang ibang babaeng mas deserving sa pagmamahal niya kaysa sa akin. Pero Mama Mia, lahat ng pagkakamali ko, lahat ng mga pagkukulang ko, ay hindi po naging hadlang kay Michael para mas mahalin ako. Mas iniintindi pa niya ako, Mama Mia. Mas sinasabi niya sa akin na nagpapaka-authentic daw ako sa kanya kaya mas minamahal niya ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko nun. Paano ko ba sasabihin sa kanya na sinasadya ko ang mga bagay na pangit na nakikita niya? Para naman, wag niyang malaman na wala na akong pagmamahal sa kanya. Pero iba si Michael. Iba ang tolerance niya. Dahil lagi pa rin niyang pinaparamdam sa akin ang kaniyang pagmamahal. At dun, Mama Mia, ay mas lalo po akong nakokonsensya.
mas lalo po akong hindi makapagsabi sa kanya ng totoo. Mas lalo po akong nasasaktan para sa kanya. At ang totoo niyan, Mama Mia, may parte din sa pagkatao ko na naiirita na sa kanyang pagiging sobrang mabait. Parang hindi siya marunong magalit. Parang hindi siya marunong magtampo. Parang hindi siya marunong magmura. Parang hindi siya marunong masaktan. Mama Mia, hanggang sa tinanggap ko na lang sa sarili ko na siguro nga wala pa sa punto si Michael na magsasawa siya sa akin. Tinanggap ko na lang sa sarili ko na nakikipagrelasyon ako sa isang taong hindi ko na mahal. Sa isang taong wala na akong nararamdaman, kundi awa na lang. Hanggang sa nakilala ko nga si James. Si James, Mama Mia, ay ibang-iba po kay Michael. Bukod sa mas gwapo siya, mas matipuno, ay paningin ko, Mama Mia, ay mas romantic siya sa akin. Mas romantic po si James. May mga pagkakataon kasi na bigla-bigla na lang niya akong nasosorpresa. Alam ko, Mama Mia, alam kong mali na ma-in love ako kay James dahil may Michael na sa buhay ko. Alam kong mali, Mama Mia, na patulan ko pa ang panlalandi sa akin ni James. Ang totoo niyan, Mama Mia, magkaiba kasi kami ng school na pinasukan ni Michael nung college. Pero lagi niya akong sinusundo sa harap ng school namin tuwing uwian na. Ito namang si James ay bagong transfer sa school namin at magkaklase kami sa iilang subjects. Mama Mia, hanggang sa naging magkatabi kami nung rini-arrange ng professor namin ang mga upuan at binasi niya yon sa mga apelyido. Babae, lalaki. Yun ang naging arrangement niya sa upuan at nagkataon naman na magkatabi kaming dalawa ni James. At dahil magkatabi na kami ay unti-unti kaming naging close. Hanggang sa naging magka-partners kami, Mama Mia, sa iba naming mga activities sa school. Hanggang sa naging close na nga kaming dalawa. Aline, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Sabi niya isang araw habang gumagawa kami ng team project. Ano yun? Aline, may nakapagsabi na ba sa'yo na napakaganda mo? Siguro marami na, no? Kahit na napakasimple lang ng sinabi niya at marami namang nagsasabi sa akin noon, Mama Mia, ay iba pa rin ang kilig na naramdaman ko nung si James ang nagsabi noon. Uy, namumula ka. Huwag mong sabihin na wala pang nakapagsabi sa'yo kung gaano ka kaganda. Umiling na lang ako, Mama Mia, bilang pagsisinungaling. Alam mo, Aline, gusto kita. Mahal kita. Pagkasabi niya noon ay parang hindi ko maramdaman ang sikmura ko. Parang tumatambling ang lahat sa loob-loob ko, Mama Mia. Tumatambling dahil sa kaba at dahil sa sobrang saya. James, may boyfriend kasi ako eh. Sabi ko sa kanya. Yung boyfriend mo ba yung laging sumusundo sa iyo araw-araw? Tumango ako. Mahal mo pa ba siya? Tanong niya sa akin. Doon, Mama Mia, ay natahimik ako sa tanong ni James. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Hanggang sa hinawakan niya ang baba ko at inangat ang paningin ko para magtagpo ang mga mata naming dalawa. Mahal mo ba siya? Tanong niya ulit sa akin. Hindi pa rin ako nakasagot hanggang sa unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha sa akin at hinalikan ako sa aking mga labi. Mama Mia, hindi ko alam pero nagpatianod ako sa halik na yon. Sumabay ako sa halik niya sa akin. Gumanti ako sa bawat halik at haplos niya sa akin. Hanggang sa unti-unti niya akong inihiga. Nasa boarding house niya kami noon, Mama Mia, at walang ibang tao. Kaya malaya naming nagagawa ang mga gusto naming gawin. Unti-unti niyang tinanggal ang uniforme kong pang-itaas. Hanggang sa hinalikan na niya ang batok ko. Hinalikan rin niya ang leeg ko. Hanggang sa dibdib ko, Mama Mia, at tinanggal na niya ang bra ko.
Wala akong naging pagtutol noon sa ginagawa ni James. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay mas kinikilig ako. Mas nag-a-anticipate ako kung ano ba ang susunod niyang gagawin. Wala pa kasi akong karanasan tungkol sa bagay na yon. Dahil si Michael ay hindi naman yun ginagawa sa akin. Sabi ko nga sa inyo, masyadong marespeto si Michael. Hindi niya alam kung paano kumilos bilang isang lalaki. Pero itong si James, kakaiba, Mama Mia. Para bang siya ang in control sa aming dalawa? Na para ba akong isang alipin na sunod ng sunod lang sa kanyang ginagawa? Hanggang sa tuluyan na nga niyang mahubad lahat ng damit na suot ko. Napakaganda mo, Alin. Napakaganda, sabi niya. Hanggang sa siya na ang naghubad, Mama Mia. At nung hubot-hubad na siya, ewan ko ba pero nawala lahat ng pangamba ko. Nawala lahat ng takot ko. Nung muli niya akong hinalikan, ay mas mapusok na yon. Mas mapusok na rin ang bawat haplos niya sa akin na sinasabayan ko naman. Mama Mia, naging isa nga kaming dalawa ni Michael noon. Naging isa nga kaming dalawa sa pamamagitan ng sex, kahit na wala naman kaming relasyon. At hindi lang namin isang beses ginawa yun dun sa boarding house niya, kundi maraming beses pa. Hanggang sa nagkaroon na nga kami ni James ng sikretong relasyon na hindi alam ng kahit sino. Hindi namin yon pinapaalam, Mama Mia, dahil alam namin na mali ang relasyon na pinasukan namin. Laging sinasabi ni James sa akin na hiwalayan ko na raw si Michael para magsasama na kami ng malaya, para pwede na naming ipagsigawan sa lahat ang aming mga damdamin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko ba sasabihin kay Michael ang totoo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na may iba na akong mahal, na may iba nang nakaangkin ng puso't katawan ko. Pero ang sabi nga ng karamihan, walang sikretong hindi nabubunyag. Mama Mia, isang araw ay umabot po sa punto na nalaman ni Michael ang lahat. Nalaman niya na may nangyayari sa amin ng kaklase kong si James. Bakit mo naman ginawa sa akin to, Alin? Bakit? Gusto mo ba talaga na ginagalaw ka? Ayaw mo ba sa paraan ko na nirerespeto kita? Yumuko lang ako, Mama Mia, dahil wala akong maiharap sa kanya. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na lahat ng kabaitan niya ay ang naging dahilan kung bakit nawalan ako ng amor sa kanya. At sa simula't sapul naman talaga ay hindi ganun kasolid ang nararamdaman ko para sa kanya, na pinagbigyan ko lang naman ang panliligaw niya noon. I'm sorry, Michael. Sorry talaga sa mga nagawa ko. Alin, wag mo naman akong iwan. Kalimutan natin ang lahat. Kakalimutan ko ang nangyari. Kakalimutan ko na may namamagitan sa'yo at sa kaklase mo. Willing akong kalimutan ang lahat ng yun. Basta ba wag mo lang akong iwan. Basta ba ako ang piliin mo. Please, Alin. Please naman piliin mo ko kahit ngayon lang. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay lumuhod siya sa harap ko. Nataranta naman akong pinapatayo siya dahil ayokong may makakita sa kanya na ginagawa yon. Please naman, Michael, wag mong ibaba ng ganito ang sarili mo. Please. Doon ay mas lalo akong nagalit sa kanya. Galit na may halong awa. Parang hindi na talaga lalaki si Michael sa inaasta niya sa akin noon. Parang hindi na talaga siya lalaki sa ginagawa niya. Di ba dapat kapag lalaki, Mama Mia, dapat ay nagagalit siya sa mga ginawa ko. Dapat ay sinumbatan niya ako pero hindi niya ginawa. Mas lalo tuloy na naging solid ang desisyon ko, Mama Mia.
Ayoko sa isang lalaking kayang magmakaawa para sa pag-ibig. Ayoko sa isang lalaki na para bang walang bayag at hindi kayang panindigan ang sarili niya. Pagkatapos niyang tumayo, ay umiyak siya ng umiyak. Nung matapos na siyang umiyak, Mama Mia, ay tiningnan ko siya sa mga mata. Michael, makinig kang mabuti. Isang beses ko lamang sasabihin sa'yo to. I'm sorry. Pasensya ka na pero si James ang tunay kong mahal. Pasensya ka na pero hindi na kita mahal talaga. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, Michael, pero palayain mo na ako, please. Palayain mo na rin ang sarili mo sa sobra mong pagmamahal sa akin. Sorry. I hope na makakakita ka pa ng isang babaeng mas lamang pa sa akin. Ng isang babaeng nararapat sa pagmamahal mo. Isang babaeng hindi sasayangin ang pagmamahal na inaalay mo. Mama Mia, nakita ko kung gaano nasaktan si Michael sa mga sinabi ko. Ilang beses pa siyang nagmakaawa sa akin. Ilang beses pa siyang pumupunta sa bahay namin para kausapin ako. Ilang beses din akong pinakiusapan ng mga magulang ko na wag kong dedmahin si Michael. Ma, pinagbigyan ko naman kayo noon, di ba? Pinagbigyan ko kayo na sagutin ko si Michael. Pero please, wag yun nang ipilit. Hindi ko siya mahal eh. May iba akong mahal. Kaya please tanggapin nyo na lang na hiwalay na kami. Anak, Alin, hindi ka na kailanman makakakita ng lalaking katulad ni Michael. Mahal na mahal ka niya. Ramdam kong mahal ka niya. Mama, paano naman ako? Paano naman ang nararamdaman ko? Hindi ko siya mahal. Kaya please, tigilan niyo na ako. Please, hayaan niyo na akong maging masaya. And please, kapag pumunta dito si Michael, please kayo nang magsabi na wag na. Na umalis na siya at mag-move on na siya. Palayain na niya ako ng tuluyan. Pakiusap ko noon sa mama ko. Mama Mia, alam kong mali ang ginawa ko. Nakukonsensya rin naman ako. Dahil totoo naman na mahal ako ni Michael. Pero ang konsensya na yun, Mama Mia, ay natatabunan sa sobrang pagmamahal ko kay James. At ramdam ko rin naman, Mama Mia, na mahal din ako ni James. Ramdam kong worth it naman ang sakripisyo ko. Kaya naman lahat ng nagsasabi sa akin na baliw ako at pinakawalan ko si Michael para kay James ay binaliwala ko, Mama Mia. Kahit na magalit ang mga kaibigan ko, kahit na magtampos sa akin ang mga kamag-anak at pamilya ko, Mama Mia, wala akong pakialam. Kahit na hindi nila tinatanggap ng mabuti si James sa bahay namin, ay wala akong pakialam nun. Ang importante lang sa akin ay makasama ko ang tunay kong lalaking minamahal. Alam kong baliw ang tingin nila sa akin. Dahil maraming nagsasabi, Mama Mia, na ito raw si James ay may pagkababaero. Pero hindi ko naman nakikita yon. Nakikita ko naman na mahal niya ako. Nakikita ko naman, Mama Mia, na chine-cherish ako ni James. Alam mo ba, Mama Mia, ang pinakagalit sa akin ay yung pamilya ni Michael. Kapag nagkikita po kami ng mama niya, ay lagi po niya akong iniirapan. Lagi po niya akong hindi pinapansin. Mama Mia, alam ko naman. Alam kong nasaktan ang mama ni Michael sa paghihiwalay namin. Nasaktan siya para sa anak niya. At nung sinabi ko kay mama ko, ang naging reaksyon ng mama ni Michael, ang sabi niya ay naiintindihan niya ito. Dahil hindi ko raw alam kung paano masaktan ng isang ina kapag nasaktan ng kanyang anak. Pero dahil nga masaya ako sa piling ni James, masaya ako sa pagmamahalan naming dalawa, ay wala na akong pakialam pa doon. Alam ko naman lahat ng sugat ay maghihilom din pagdating ng panahon. Lahat ng galit na nararamdaman nila ay mawawala rin, lalo na kapag maka-move on na at makahanap na ng ibang babaeng mamahalin si Michael.
Mama Mia, nagtagal din naman ang relasyon namin ni James. Minahal din naman niya ako at naging masaya ako sa piling niya. Mama Mia, kahit na hindi siya kasing bait ni Michael, kahit na makakalimutin itong si James at hindi siya tulad ni Michael na nakakaalala ng mga special dates para sa aming dalawa, ay naiintindihan ko. Ganun naman talaga kalimitan ng mga lalaki, hindi ba? Nakakalimot. Pero Mama Mia, kahit na ganun ay umabot pa rin kami ng 3 years. Kaya lang Mama Mia, dumating din sa punto na nagbago din si James. Lahat pala talaga ng tao ay darating at darating sa puntong magbabago. Dumating sa punto, Mama Mia, na nawalan na ng oras sa akin si James. Lagi na lang siyang busy. Lagi na lang siyang may ginagawa. Ano ba, James? Anniversary natin kahapon pero hindi ka nagpakita sa akin? Ano bang gusto mo? Ano bang nangyayari? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Alin, pasensya ka na talaga. Alam mo naman na busy-busy ako, di ba? Busy-busy ako dahil may trabaho na tayo. Hindi na tayo tulad ng dati nung nag-aaral pa lang tayo na hawak-hawak natin ang oras natin kapag walang pasok. Ngayon, kahit na walang pasok ay may ginagawa ako sa opisina, kaya please intindihin mo na lang. Mama Mia, ramdam ko naman ang mga pagbabago kay James. Kaya lang Mama Mia, mas nanaig pa rin sa akin ang pagmamahal ko para sa kanya. James, kasi nag-expect ako sa'yo kahapon. Naganda pa naman ako ng susuotin ko para sa date natin pero hindi ka man lang nag-aya. Mga tawag at text ko hindi mo man lang sinasagot. Pasensya ka na, babawi ako sa'yo. Promise, this weekend. Alis tayo. Magre-resort tayo ng tayong dalawa lang. Alam kong namimiss mo na ako. Sabi niya sa akin, sabay halik sa lieg ko. Ganun lang kadali, Mama Mia. Ganun lang ako kadaling suyuin ni James. Tumawa na ako at naging okay na kami. Pero nung sumapit ang weekend ay hindi naman natuloy ang sinabi niyang magre-resort kaming dalawa. Dahil tinawagan niya ako bigla-bigla at ang sabi niya may pinapagawa raw na importante ang boss niya sa kanya. Ganun na lang palagi. Lagi na lang siyang busy. May mga pagkakataon rin naman na nagkakasama kaming dalawa pero bihirang-bihira na lang yun. At kapag magkasama kami, Mama Mia, ay para bang wala sa akin at wala sa aming date ang atensyon niya. Parang ang busy-busy niya sa kanyang cellphone. Lagi niyang sinasabi na tungkol daw yun sa projects nila. Sa projects nila sa opisina. Hanggang sa nalaman ko ang masakit na katotohanan, Mama Mia. Ang totoo kung bakit wala ng oras sa akin ang boyfriend ko. Dahil meron pala siyang ibang babaeng kinakalantari. Meron pala siyang ibang babaeng pinagkakaabalahan. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero napakasakit nung malaman ko yun. Halos maiyak ako. Kahit saan ako lumingon ay naiiyak ako. Hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin na alam ko na ang katotohanan. Na alam ko nang niloloko niya ako. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano ko siya kukomprontahin. Lumipas pa ang mga araw at mga linggo at wala pa rin akong sinasabi kay James. Naapektuhan na ang trabaho ko. Naaapektuhan na rin maging ang relasyon ko sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Lagi na lang kasi akong tulala at walang gana. Ano bang nangyayari sa'yo, ha, Alin? Bakit ka ba ganyan? May sakit ka ba? Tanong ni Mama. Wala po, Mama. Bakit ka ba nagkakaganyan kung wala kang sakit? Huwag mong sabihin na buntis ka. Hindi naman po, sabi ko. Hanggang sa pagkatapos ng 2 buwan mula nung malaman ko ang totoo, Mama Mia, ay nagdesisyon ako na kumprontahin na si Michael. Nagdesisyon akong sabihin sa kanya na alam ko na ang totoo. Kinumpronta ko si James. James, sabihin mo nga sa akin, bakit ka ba laging busy? Bakit pa lagi kang ginagawa?
Lagi kang may ginagawa. Eto na naman tayo, Alin. Ganito na lang ba palagi? Nakakainis na. Alam mo, nakakasawa na tong ganito. Bakit nagsasawa ka sa akin dahil may iba ka na? Sunod-sunod kong sabi. Ano bang ibang pinagsasabi mo dyan, ha? Alam mo, ikaw napapraning ka na talaga. Pagdadinay pa niya sa akin, Mama Mia. Kaya kinuha ko ang cellphone ko at pinakita ko sa kanya lahat ng ebidensya na meron ako. Doon ay bumuntong hinanga siya ng malalim. Well, ngayong alam mo na. Alam mo na ang totoo. Ano bang magagawa ko? Mahal ko na siya eh. Pasensya ka na, Alin, ha? Pero nawala ang pagmamahal ko sa'yo eh. Nabaling sa kanya. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin, James? Nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Tanong ko. Oo eh. Alam mo na ngayon ang totoo. Kaya marapat lang na maghiwalay na tayo. Please, James, please, wag mo akong iwanan. Please, wag mo akong ipagpalit sa kanya. Sorry, pero hindi ko na kayang mabuhay na wala siya eh. Siya na ang buhay ko ngayon. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay bigla akong lumuhod sa harapan niya. Sinabi kong, kaya kong maging bulag. Kaya kong maging pipi. Kaya kong maging bingi sa lahat, Mama Mia, wag lang niya akong iiwanan. In short ay pumayag ako na dalawa kami sa buhay niya. Pumayag ako, Mama Mia, na dalawa kami na maghahati kay James. Sigurado ka ba dyan, Alin? Sigurado ka bang okay lang sa'yo na may iba akong girlfriend? Okay lang sa'yo na hindi kita mapaprioritize kasi siya na ang priority ko? Iyak ako ng iyak sa mga sinabi niyang yun dahil napakasakit talaga. Pero Mama Mia, tinanggap ko yun. Umuo ako. At yun nga ang nangyari sa amin. Araw-araw ay kakarampot lang na oras ang binibigay niya sa akin. Araw-araw, Mama Mia, ay halos hindi niya ako matawagan o matext man lang. Pero tinis ko yun. Kahit na ang sakit-sakit na. Doon ko rin na-realize, Mama Mia, na para bang nangyari sa akin at nararamdaman ko yung mga pinaramdam ko kung yung pinaramdam ko dati kay Michael. Para bang nangyayari sa akin ngayon ang nangyari kay Michael dati nung hiniwalayan ko siya. Para bang ako ang nasa kalagayan ngayon ni Michael. Ako yung nanlilimos ng pagmamahal, nanlilimos ng oras at atensyon ni James. Napakasakit pala ng ganito, Mama Mia. Napakasakit pala na hindi ka mahal ng taong mahal mo at ipinipilit mo na lang ang sarili mo sa kanya. Masakit. Doon ko na-realize kung gaano kasakit ang binigay ko noon kay Michael. Kung gaano kasakit ang mga ginawa ko sa kanya. Mama Mia, hanggang sa dumating ang punto na parang napagod na rin ako. Napagod na ako sa kakahintay kay James. Napagod na ako sa kakaintindi na meron siyang ibang babae. Kaya ako na mismo ang kumalas. Ako na mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Alam mo ba, Mama Mia, kung kailan ko na-realize yun? Nung nabuntis niya ako. Naisip kong kawawa naman ang magiging anak ko, Mama Mia, kung makikita niyang may ibang mahal ang papa niya. May ibang babae sa buhay ng papa niya. Kaya minarapat ko na wag na lang ipaalam kay James ang tungkol sa pagbubuntis ko at nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Mama Mia, ginawa ko ang lahat para kalimutan si James. Kahit ang totoo ay hirap na hirap ako. Kahit saan ako lumingon, kahit anong gawin ko, hindi ko siya magawang kalimutan. Ang sabi nila, Mama Mia, ay i-divert ko raw ang atensyon ko sa ibang bagay. Sa mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Sa mga bagay na gusto kong gawin.
ginawa ko naman ang lahat. Pero sadyang hindi ganun kadali kalimutan si James. Sadyang hindi ganun kadaling kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, lumipas ang mga linggo at buwan, unti-unti na rin akong naging maayos. Anak, alam mo bang nakauwi na si Michael galing Dubai? Alam mo, mas mabuti siguro kausapin mo siya. Sabi ng mama ko. Hindi ko alam kung paano ko yun gagawin, Mama Mia. Paano ko ba kakausapin ang isang lalaking alam kong matagal na matagal ko nang sinaktan? Pero alam ko, Mama Mia, na kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Lalo pat naramdaman ko mismo kung gaano kasakit ang mga bagay na pinaramdam ko sa kanya noon. 3 years na rin naman mula nung maghiwalay kami ni James. At 6 years na rin mula nung maghiwalay kami ni Michael. Siguro naman okay na ngayon ang lahat. May anak na rin ako, Mama Mia, pero wala po akong karelasyon noon. Ang iniisip ko na lang ay mag-focus na lang ako sa anak ko. Pero alam ko rin na para mapatawad ko ang sarili ko sa lahat ng mga ginawa ko kay Michael at sa lahat ng pagpapakatanga ko noon kay James, alam ko na kailangan ko siyang harapin. Mama Mia, hinarap ko nga si Michael. Nakipagkita ako sa kanya sa isang restaurant na hindi masyadong maraming tao. 3:00 din yun ng hapon para naman wala talagang tao sa resto na yun. "Oh, Alin, kumusta ka na?" Tanong niya sa akin. "Ayos lang naman. Ikaw, kumusta? Balita ko, big time ka na." Sabi ko. "Hindi naman. Nagsusumikap lang." "Bakit ka nga pala nakipagkita sa akin? Huwag mong sabihin para kumustahin lang ako." Tanong niya. Michael, gusto ko sanang mag-sorry sa'yo. Gusto ko sanang mag-sorry sa lahat ng mga ginawa ko at pinaramdam ko sa'yo noon." "Sorry? Bakit ka naman nagsusorry? Wala na yun, matagal na yun." "Alam kong matagal na, Michael. Alam kong matagal na kitang nasaktan, pero alam kong dala-dala mo pa rin yun sa puso mo. Dahil ako man, dala-dala ko pa rin ang sakit na pinaramdam sa akin ni James noon. So kung hindi ka pala nasaktan noon kay James, hindi ka magsusorry sa akin? Hindi mo malalaman kung gaano kasakit? Bakit ka ba nagsusorry? Ano bang gusto mo? Makipagbalikan sa akin?" Tanong ni Michael. "Michael, hindi sa ganoon. Ang gusto ko lang naman ay maging maayos ang lahat. Maging maayos ang konsensya mo sa pananakit mo sa akin noon. Alam mo, Alin, huwag kang makonsensya. Huwag mong parusahan ang sarili mo dahil ang totoo niyan. Dahil sa ginawa mo ay mas nagpursigi ako. Dahil sa ginawa mo, nalaman ko ang tunay kong kahalagahan. Nalaman ko na wala palang ibang magbibigay ng pagmamahal sa akin, ng pagmamahal na hinihingi ko sa'yo, kundi sarili ko lang din. Michael, nagsusorry ako sa'yo, hoping na mapatawad ko na rin ang sarili ko. Alam ko, Michael, nagpakatanga ka sa akin noon. Nagpakatanga ka sa pagmamahal mo sa akin at ganun din ang nangyari sa amin ni James. Nagpakatanga ako sa feelings ko towards him na wala na akong nakita pa kundi ang pagmamahal ko sa kanya. Kundi ang nararamdaman ko sa kanya at hindi ko na nakita na napakalaki pala ng kasalanan ko sa'yo. Alam mo, ngayon na humingi ka ng tawad, parang bumabalik ang lahat ng sakit. Alam ko naman kasi, Alin, mula nung una pa lang na nakipagkaibigan ako sa'yo, alam kong hindi ako nararapat sa'yo. Alam kong hindi ako bagay sa'yo. Pero alam mo, ginawa ko ang lahat. Mapasaya ka lang. Ginawa ko ang lahat. Maramdaman mo lang ang pagmamahal ko. Ginawa ko ang lahat. Maging deserving lang ako sa pagmamahal mo. Pero alam mo, lahat ng yun sinayang mo lang eh.
Pero nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Gaya na ng sinabi ko kanina, ikaw ang dahilan kung bakit ganito ako katatag ngayon. Pinapatawad na kita, Alin. Matagal na yun. At isa pa, meron ng babaeng nagmamahal sa akin ngayon. Isang babaeng mahal na mahal ako ng buo. Isang babaeng hindi lang napilitan para sagutin ako. Salamat ha. Salamat sa paghingi mo ng tawad. Ngayon, alam ko na talaga na hindi ako ang may mali. Hindi ako ang may pagkukulang. Sadyang hindi lang talaga siguro tayo itinakda noon para sa isa't isa. Hangad ko ang kaligayahan mo, Alin. Sabi niya sa akin. Hangad ko rin ang kaligayahan mo, Michael. Sige aalis na ako. Alis ka na, hindi ka lang kakain? Hindi na, busog pa rin ako eh. Take out mo na lang yung order ko para sa girlfriend mo. Say hi to her ha. Sabihin mo sa kanya na maswerte siya sa'yo. Yun lang ang sinabi ko, Mama Mia, at tumayo na ako at umalis na mula sa resto na yun. Pagkatalikod ko kay Michael, ay nag-uunahan namang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Nasaktan ako para sa kanya. Nasaktan rin ako, Mama Mia. Pero napakagaan ang pakiramdam ko noon. Ganito pala kagaan ang pakiramdam kapag nakahingi ka na ng tawad sa taong nasaktan mo ng labis. Sa taong pinagkaitan mo noon ng kasiyahan. Ganito pala kagaan ang pakiramdam kapag nakalaya ka na mula sa malaki mong pagkakasala. Mama Mia, mula nga noong napatawad na ako ni Michael, ay naging mas magaan ang buhay sa akin. Pinatawad ko na rin si James kahit na hindi naman siya humingi ng tawad sa akin. Mama Mia, ngayon ay single pa rin ako. May anak na at nagpo-focus na lang ako sa anak naming dalawa ni James. Hindi ko alam kung kailan ko makakausap si James tungkol sa anak namin. May balak naman akong ipaalam sa kanya na nagkaanak kami pero hindi lang siguro sa ngayon. Si Michael, Mama Mia, ay may asawa na rin at meron na ring anak. Mama Mia, shinare ko po ito para nang sa ganun ay maintindihan ng iba, lalong-lalo na yung mga nagkakasala ngayon sa kani-kanilang relasyon. Iba po ang sakit na naidudulot natin kapag tayo ay nagloko sa mga mahal natin sa buhay. Yung sakit na nakakabasag ng buong pagkatao. Yung sakit na hihilingin mo na sana ay mawala ka na lang ng tuluyan. Na sana, para matapos ang lahat ng sakit, ay mawala ka na lang din sa mundong ito. Mama Mia, shinare ko rin ito para malaman ng lahat, lalong-lalo na yung mga tumataas ang kilay kapag nalalaman nilang humingi ako ng tawad kay Michael. Na malaman nilang sincere po talaga ako sa pagsusorry ko noon. Alam kong masaya na si Michael kasama ang asawa niya. At si James, Mama Mia, wala na rin akong naging balita sa kanya. Wala na akong naging balita kung ano nang nangyari sa buhay niya. Kung masaya ba siya ngayon, kung may kasama ba siya ngayon, at kung sila pa ba nung babaeng pinalit niya sa akin. Ang hiling ko sana, Mama Mia, ay maging masaya si James. Na sana wag siyang makarma tulad ng karmang nangyari sa akin sa ginawa ko dati kay Michael. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko na to at maraming salamat sa pagbabasa mo at pagbabahagi nito sa iyong mga listeners. Lubos na nagpapasalamat, Alin. Alam mo, Alin, tunay nga talagang kung ano ang ginawa mo, siya rin ang babalik sa'yo. Ang buhay nga naman talaga ay isang salamin. Kung ano ang pinapakita mo dito, yun din ang ipapakita niya pabalik sa'yo. Pero masaya naman ako, Alin, na na-realize mo lahat ng naging pagkakamali mo noon kay Michael. Masaya ako na na-realize mo na napakabait niya nung niloko mo siya. Masaya din ako na masaya ka sa buhay mo ngayon. Naway, katulad ni Michael ay maging masaya ka rin ng tuluyan. Alam ko, merong nilaan ng Diyos na isang nilalang para sa'yo. Maghintay ka lamang. Darating at darating din yon. At si James, kung nasan man siya ngayon,
Sana nga, tulad ng wish mo, hindi niya nararanasan ang sakit na pinaranas niya sa'yo. Dahil alam kong napakasakit talaga ng bagay na yon. Alam kong nakakasira yon ng pagkatao, nakakasira ng buhay, at nakakasira ng pag-iisip at ng puso. Naway, katulad ng sabi ni Aline sa lahat ng mga nagloloko ngayon, tumino na kayo. Ano ba kayo? O, tumino na kayo. Magmahalan kayo ng isa. Kapag hindi nyo na mahal, hiwalayan nyo muna bago kayo jumump sa ibang relasyon. At huwag niyong sasabihin na masyado siyang mabait, masyado siyang pangit ang kaniyang ugali, kaya ako nagawa yun. Wala po talagang rason na acceptable sa pangangaliwa. Kung ayaw mo na, kung hindi mo na mahal, hiwalayan mo muna bago ka makipagrelasyon sa iba. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa kwento ni Aline. Kung nagustuhan nyo ang kanyang kwento, please like and share this video para marami naman ang ma-inspire at marami naman ang magising sa katotohanan na mali ang kanilang ginagawang pangangaliwa. Charot! Anyways, please do subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel. Click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Huwag mo rin kalimutan na kung may sarili kang kwento, pwede po yan. I-share mo lang yan at huwag kang mahihiya. Email lamang mamamiacdo0317@gmail.com at huwag nyo rin kakalimutan na panoorin ang iba nating mga videos, yung mga previews nating mga kwento, panoorin nyo at pakinggan nyo kapag may oras kayo. Muli po, nagpapasalamat ako sa inyong suporta araw-araw. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.